Sumuko sila hindi dahil sa karuwagan nang bumagsak ang bataan, kundi sumuko sila para mabuhay at ituloy ang laban sa susunod na mga araw. Marami ang bumagsak ng araw na yun. Marami ang nagbaba ng armas para magmarcha patungo sa kamatayan. Ngunit marami din ang tumangging isuko ang laban. Sa kabila ng sobrang pagod, gutom at sakit. Kung di natin sila kayang harapin ng lakas sa lakas, ba't di natin subukang maging anino ng kadiliman? Tahimik ang kagubatan, pero alam mong nandyan lang sila sa paligid-ligid. Nandyan lang silang mga humahanting sa iyo. Wala ring sapat na pagkain o inumin man lang. Walang katiyakan kung papalarin ka pa rin kinabukasan at mananatiling nakatayo at lumalaban. Pero habang may humihinga, hindi matatapos ang laban para sa bayan. Dahil ngayong gabi, ikaw at ako ang isa sa mga nakatakas sa Death March at lalaban tayo bilang mga multo, ang mga guerrilla fighters ng Sierra Madre. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Kahit pinapipila na ang lahat para magmarcha, matindi pa rin ang putukan sa kabilang ibayo ng aming kinaroroonan. Ako si Armando. Ayokong magwakas ng ganito ang aking kasaysayan. Takbo! Huwag kang hihinto! Tumakbo kami patungo sa masukal na kagubatan. Walang lingon-lingon. Bawat hakbang, pakiramdam ko ay huli ko na. Marami ang bumagsak na sana'y napatid lang sila. Ngunit ang ilan ay di na tumayo pa. Pagod na ako. Subalit, sa tuwing hihinto, pakiramdam ko'y lumalapit lang ako ng lumalapit kay kamatayan. Sugatan, sobrang gutom, pero kailangang magpatuloy. Bilisan mo pa, paparating na sila. Sambit ng kasama ko sa mahinang boses. Madulas ang lupa. Sobrang putik. Paano ako makakabilis ng ganito? Inabutan na kami ng dilim. Kakatakbo. Pero walang humihinto. Dire-diretso lang kung saan padparin ng kaligtasan. Naisip kong mas mainam na yung ganun kaysa magpahuli sa mga kalaban. Sa pagsapit ng hating gabi, dun lang kami
tumigil. Malawak ang Sierra Madre. Ikukubli niya kami sa mga kaaway. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Binabawi ang bawat hiningang inilabas sa maghapong kakatakbo. Gumawa kami ng maliit na apoy. Munting tanglaw na di pwedeng palakihin sa pangambang matanaw ito ng mga kalaban. Tahimik akong nakaupo habang nakikiramdam sa paligid. Huni ng mga kuliglig, simoy ng malamig na hangin, at minsan mga yabag sa paligid na di mo maintindihan kung nagmumula ba sa mga ligaw na hayop o sa mga kaaway na humahanting sa amin. Sa tingin mo, makakaligtas tayo? Mahinang tanong sa akin ng katabi ko. Hindi ako makasagot at lalong natahimik dahil ang totoo ay hindi ko rin alam ang isasagot ko. Walang katiyakan kung aabutan pa kami ng sunod na pagsikat ng araw. Pinalad nga kaming magising kinabukasan. Ngunit ang kalaban namin ngayon ay ang kawalan ng pagkain. Marami sa amin ang nangangatal na sa sobrang gutom. Dahan-dahan lang ang kain. Baka wala na mamaya. Hinati-hati namin ang kakapirasong naiwang pagkain. At sigurado akong hindi nasasapat ito para sa aming lahat. Subalit, ang tanong na pinakamahirap sagutin, papaano pa namin ito dadahan-dahanin para may matira pa para sa mamaya? Basta na lang bumagsak ang nasa harapan ko. Nangangatal siya. Nahimatay na pala. At sa unang pagkakataon, doon ko naramdaman na hindi pala ang mga Hapones ang kalabang kailangan naming katakutan, kundi ang matinding gutom, pagod, at takot na maubos kami sa ganoong paraan na walang kalaban-laban. Sa araw, nagkukubli lang kami. Nagpapahinga at nakikiramdam. Bawal ang maingay. Bawal ang makipagkwentuhan. At bawal ang magkamali dahil sa isang iglap ay katapusan na naming lahat. Pero pagsapit ng dilim, nagiging iba ang aming katauhan. Kami nagmimistulang mga anino. Mga anino ng mababangis na hayop na matyagang naghihintay para katayin ang mga kaaway. Tahimik na kumikilos, mabilis at handang umatake ng walang pag-aalinlangan.